Johnny Castillo, OCD spokesperson. Makakasama ho natin, sir. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Lourdes. Magandang hapon, Ma'am Lourdes. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood at Oo. tagapakinig. Sir Johnny, 3:31 ang hapon ngayon. Ano po ang pinakahuling data na hawak po ninyo? Number one, unahin po natin muna yung shear line at sumunod po itong basyang. Opo, yung doon naman po sa shear line, ang nakukuha nating mga impormasyon doon, yun nga po yung doon sa Bicol region, meron kasi mga binaha doon sa Catanduanes, meron din doon sa Camarines sa Norte, at saka ganun din po doon sa iba pang areas, sa Bicol region, sa Bato, Catanduanes, meron din sa San Andres, at saka sa Basud, Camarines Norte. Opo. So yung po dahil nga po nagbigay ng babala yung DOST Pag-asa, ganun din yung DNR Mines and Geosciences Bureau na meron nga po mga pag-ulan, at saka mga banta ng pagguho at saka baha, dun sa mga areas na ito. Kaya nagkaroon din po nung evacuation ng mga pamilya doon. Ang initial na report po na nakuha natin, like from Kamsur, meron pong mahigit 300 pamilya, ang lumikas. Although dahil lumupa na rin po yung mga baha doon, ay bumalik na rin po yung karamihan sa mga evacuees natin. Doon naman po sa and other areas also, like sa Catanduanes, yung Philippine Coast Guard nagpalabas din po ng abiso, na yung mga maliliit na sasakyang pandagat ay hindi mo na papayagang maglayag, dahil nga po sa banta rin ng masamang panahon, dulot nga po nitong shear line. Oo. Meron po bang sa shear line po, naiulat na namatay at missing? So far po, wala pa tayong doon po kung casualty ang pag-uusapan na nasawi, sa kabutihang palad wala, at sana nga po wala na talaga. And then meron lang pong initial na report ng na missing, although this is a very raw data, that we'll have to verify pa po, no? Only missing at you need to verify it first, no? Yes, opo. May initial na report po na natanggap, na merong kababayan tayo sa Catanduanes na mangingisda, pero again po, this is raw data, hindi po namin pinapa-verify pa po natin, so More or less, sir, magkano po ang damage nitong shear line sa ating mga kababayan? Kung shear line po, itong recently, wala pa po tayong datos na hiwalay for that, Although kahit yung sa Basyang po, sa bagyong Basyang, yun po ay kumbaga iniipon pa natin yung mga datos dahil kabababa lang po ng ating mga rapid damage and needs assessment teams, So for the damage, meron pa lang pong initial sa infrastructure na 206,000 peso worth of damage. Pero again, we say this is initial kasi nakita naman po natin merong mga steel bridges na nasira at saka hanging bridges doon sa Iligan City. Meron din po mga kalsada na may mga minor landslides. So tinitingnan po natin na itong datos na to initial po. Hopefully we get this in the by today, tomorrow, or in the next coming days. 260 million or 1,000? 1,000 pa lang po ito dahil initial pa lang ito na datos, ma'am. So we will have to get more information from our local engineering offices, from DPWH, and then also for agriculture mula naman po sa Department of Agriculture. Yung kabuang data po sa namatay at missing? Yung doon po sa sa bagyong Basyang, ang datos po that are for validation ng ating management of the dead and missing cluster, umabot po sa 12, nakakalungkot po na merong 12 mga kababayan tayong hindi nakaligtas dahil doon sa bagyong Basyang. Ito po ay magkahalo po, some of them ay inanod po nung mga rumaragasang tubig sa pagbaha, and then yung iba naman po ay dahil sa landslide. Okay. Sa missing po, Sir Juni? Doon sa bagyong Basyang po, wala na pong naiulat na missing. Na nung nakarang araw meron pong isa, pero yun nga po yung natagpuan na po na sa kasawiang palad po ay hindi nga po nakaligtas. Ano po ang pinakamatinding tinamaan ng bagyong Basyang? Kung natos po numero ng mga apektadong pamilya at saka mga kababayan, ito po ay dito sa Region 10.
no, sa Northern Mindanao, kasi po umaabot po ito dito sa 93,000 yung affected na individuals, no, base sa datos na naisumite ng ating OCD Regional Office doon. Although we're looking at this data also again as perhaps an initial one, kasi nga po nag-verify at validate po yung ating mga rapid damage and needs assessment teams doon sa lugar. Okay, pinaka heavily damaged, ito ano lang, initial ay nasa Region 10. May mga major roads pa hubang sarado as of this moment, sir? Kung major roads naman po, base po doon sa status na ibinigay po, no, ng DPWH, meron kasing dalawang roads nung nakaraang araw, pero as of this morning, no, yung isa na lang daw po sa Iligan City ang close to traffic, isa rin po sa Surigao del Sur, and then all the rest po have been cleared na po at saka nadadaanan na daw. So isa na lang po ang possible na, pakiulit po, sir? Opo, meron pong isa sa Iligan City, base po ito sa datos na naibigay po ng DPWH, na close to traffic na national road. Okay. Meron ding isa po sa Region 13 po sa Caraga, no, sa Surigao del Sur na isa rin pong national road. Okay. All the rest po, meron na pong either limited access or buo na po na nadadaan. Lunes na po ngayon, sir, so wala na pong lugar na baha pa rin. Wala na. Kung bagyong basyang pong pag-uusapan Yes. natin, kumupa na po ayon sa ating mga lokal na pamahalaan at regional offices, kumupa na po ang mga baha dun sa mga lugar na yun. Okay, Dulot ng bagyong that's Basya. good. Pero evacuees, lahat ba nakabalik na sa Basyang po? Yun po ang hindi pa lahat nakabalik, dahil meron pa po tayong, meron tayong mga damaged houses, no? At saka may mga areas din po na that are ongoing yung mga clearing operations. Kaya meron pa pong mga nasa evacuation centers. We'll just have to check, no, kasi ngayon maganda na po ang panahon. So malamang po meron pa pong mga nandun sa evacuation center kagabi na sa ngayon po ay nakauwi na rin sa kanilang mga bahay. Sir, maraming salamat sa update niyo po sa amin. Alam ko po abala kayo na pagbigyan niyo po kami. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat po, Ma'am Lourdes. Mga kasama, ating pong nakasama si